Yan lang. Taka ko balik. Wala. Mark pa lang sa akin. Matthew chapter 4. We read this in unison. Basahin na lang natin. Sabay-sabay po. Mga kasama natin dyan sa live stream sa iba't ibang lugar, no? At dyan sa kabila, no? We read this in unison. Sabay-sabay na natin basahin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng verse 1, Then was Jesus led up to the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Verse 2, And when they had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, and he said, If thou be the Son of God, command this stone made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Every word of God. No. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga passages na aming nabasa. Thank you, God, sa inyong mga salita, O Diyos. And today, I am nothing, O God, without your power and wisdom. Lend your power to thy servant. Holy Spirit of God, I need your guidance and wisdom and power. And make me a blessing to the brethren today, O God. And your name will be lifted up today. Will be magnified, O God. And Holy Spirit, salamat po, Panginoon, and send revival this morning to everyone, to every home, saan man ang bawat isa na maabot ng aming live stream na ito, Diyos. Continue to speak to them in a very personal way or in a very special way through your word, and use the servant. I'm nothing, O God, without your power. Cleanse our heart, forgive our sins, and be ready to partake the word this morning, O God. Salamat po sa salita ninyo, Panginoon. And magligtas ka ng mga kaluluwa kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi pa nakatiyak ng langit at buhay na langgan. Salamat po, Panginoon. Purin ka, dakilain ka, O Diyos, at samahan mo kami ngayong maga hanggang sa hapon. Ikaw po ang aming may taas, maluwalhati, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. And give us a contrite heart, O God, to receive your word this morning. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise God, no? Salamat po sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 4 verse 4, And he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Every word of God. No. The word, no, every word is important. Amen. Mahalaga. Nabanggit diyan, ano? Every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. The Bible, the word of God in your hand today, that is the very word of God. And every word of God is important. Amen. So, ang title na mensahe natin ngayon, The Word for Daily Walk. Amen. The Word for Daily Walk. Amen. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Amen. Whether we like it or not, we need the Word of God daily in our Christian life. Amen. Kaya nga sabi niya, a man shall not live by bread alone. Hindi tayo nabubuhay dito sa lupa dahil sa pagkain lamang pisikal, dahil sa kayamanan, dahil sa pera, kapatid. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, ito na po. Ano? The Word of God is God Himself. In the beginning was the Word, in John 1:1. And the Word was God. And the Word was God. Biruin mo yan. The Word was God. Diyos na itong salita niya. And the Word was with God. Amen. No?
Kaya nga salamat sa Panginoon. Kailangan natin in our daily walk of life. Amen. Kailangan natin yan. Kaya nga yan ang prayer, yung pattern ng prayer na doon sa Matthew chapter 6 verse 7. Give us this day, Lord, give us this day our daily bread. Amen? We cannot live by bread alone in this world. We cannot live without the Word of God, without God in our life. We cannot exist in this world without God. It means our walk, our daily walk, our daily life, always dependent upon God. Amen. We are dependent upon God. Amen. The oxygen that we breathe every day, every seconds, every hour, we are dependent upon God. Amen. Pag hindi mag-sustain ang Diyos ng buhay, kahit kakain ka pa ng masarap na pagkain, hindi tayo mabubuhay. So, kailangan natin ang Diyos araw-araw sa ating buhay. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen. We cannot say, I don't need God. Amen. Sinabi po yan ni Marilyn Monroe when the preacher come to his house, to her house. Amen. Ang sinabihan niyang great man of God. Sabi niya, I don't need the word of God, preacher. I don't need God, preacher. I am rich. I have everything. No. After 2 days, she died. Amen. Why? Amen. Because our life totally dependent upon God. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Amen. Na ang buhay natin, our life is in the hand of God. Hawak ng Diyos ang ating buhay, kapatid. Amen. Kaya nga, hawak ng Diyos. Oo. Ang issue ngayon, vaccinated or unvaccinated. Vaccinated or unvaccinated, our life is in the hand of God. Hawak ng Diyos ang lahat ng ating buhay. Amen. That's why we need the Word of God in our life. Dito po sa ating talata nating binasa, ito po ang tinatawag na the temptation of Jesus. Amen. Sa mga Bible niyo, may mga title diyan, ano? May mga title diyan, the temptation of Jesus. Meron namang the Jesus tempt in the wilderness. Maraming mga title diyan. Pero it's talking about the temptation. Amen. Temptation. Satan tempts Jesus in the wilderness. Amen. Sabi ng Biblia in Matthew chapter 4 verse 4. Then was Jesus led up the Spirit. Amen. Jesus led up the Spirit. No. Take note the word, lead up the Spirit. Amen. Dinala ng banal na Espiritu ang Diyos. Amen. Ang Panginoong Jesucristo nandito sa katawang lupa, mga kapatid. Jesus Christ, He is the Spirit led. Amen. Nilid siya ng banal na Espiritu. Amen. Napakaganda sa isang buhay, na ating buhay Kristiyano, we must lead by the Spirit of God. A Spirit-led life. Amen. Na ang Diyos ay nangunguna sa buhay natin. Sa pamilya natin. See to it that our family lead up by the Spirit of God. What a family? A family is led by the Spirit of God. Amen. Napakasayang pamilya, ng isang pamilya ay lead of the Holy Spirit. Ng isang tatay ay lead up of the Holy Spirit. Ang tatay, no? Na siya ay nangunguna ang banal na Espiritu sa kanya. At kinakausap siya ng banal na Espiritu, tatay, ito ay Sunday. Manguna ka na. Unahan mo na ang misis mo maligo.
Oo, unahan mo na ang mga anak mo maligo. At pagsabihan mo na sila, bumangon na kayo. This is Sunday. This is a Lord's Day. What a spirit lead husband, leader of the family, na ikaw ang nangunguna. Yan po, ngayon sabi ng word, Jesus, lead by the Spirit. Lead up by the Spirit. Dinala siya ng banal na espiritu doon sa wilderness. Amen? Ngayon, kita mo ang Panginoong Jesucristo ay nagpapasakop sa banal na espiritu. Kung ang bawat tatay magpasakop sa banal na espiritu, what a blessed family. Amen? Na yung may tatay nangunguna. Amen? Spirit lead, Spirit filled leader of the home. Amen? Napakaganda ang tahanang yan. Amen? Pastor, yung husband ko medyo mahina. Ay ikaw yung wife ang ihila sa husband. Amen? Hilain mo siya para ikaw ang manguna. Amen? Itulak mo siya na siya ang manguna. Oo. Kung hindi siya manguna, uunahan mo na. Amen? Yan po, mga kapatid. Dinala naman ng Espiritu doon sa wilderness. Amen? Di ba kita sa ating binasa? In the wilderness, to be tempted of the devil. Amen? To be tempted by the devil. Amen? He allowed himself to be tempted with the devil. Amen? Kaya mga kapatid, no, bilang Kristiyano, mayroong talagang mga temptation ang diablo sa mga Kristiyano. Kung ang Panginoon nga na-tempt, lalo pa tayo kaya. Amen? Kaya we need the Word of God. Amen? To fight against temptation. Amen? To fight against temptation. No? Pero hindi yan natin pag-usapan yung mga temptation. Pero isa yan sa panangga natin kay Satanas. Sa mga tentasyon natin sa buhay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya natin, verse 2, and when he had fasted, kailan nangyari ang temptation? When he had fasted, 40 days and 40 nights. Amen? And he was hungered. Afterward, hungered. Amen? Imagine naman, 40 days and 40 nights, wala kang pinakain, no? Liquid man o solid, wala siyang kinain. Totally fasting ito, kapatid. No? Ay tayo, kapatid, ay isang meal lang ang fasting. Naku po, pagdating ng breakfast ka nag-fasting, ang lunch naman ay naku po, kasama na ang breakfast at saka lunch and dinner na. Kaya nabawi ang fasting. Amen? Imbes na fasting, fast eating. Fast eating. Amen? Ganon ang Baptist. Amen? Oo, yung mga maraming mga born again, sanay sila sa fasting. Ang Baptist, iba, fast eating. Amen? Fast eating. Kaya pag nag-invite ka, fellowship tayo. Marami. Fellowship. Basta fellowship, alam na nila. Oo. Magdadala na ng kutsara yan. At tinidor. At pinggan. And then may plastic pa yan pauwi. Amen. Kaya mga nagpe-fellowship, tingnan niyo yung bulsa, may plastic yan. Kasi yan ang kaugalian natin. Pag may sobra, take out. Amen. Kaya yun mga kapatid, no? Kaya salamat sa Panginoon. Yan ang kasiyahan natin mga Baptist. Kasi wala na tayong bisyo. Ang bisyo natin, ganyan na lang. Amen. Kaya mga kapatid, pag nag-invite ka ng Baptist, ay maganda ka na. Amen. Kasi kakain talaga yan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, 40 days and 40 nights. Nagutom ang Panginoon physically. At dumating ang tinatawag na the tempter. Amen. The tempter. Sinong tempter? The devil. Amen. Ang diablo, ang tempter. Amen. Yan ang trabaho ng diablo, kapatid. Ang sabi dito sa Tagalog, dumating ang manonokso. In verse 3, sa Tagalog. And when the tempter came to him, dumating ang tempter. Amen. Dumating. Kaya ang tukso, hindi mo pwedeng sabihan na lumayo, siya ang lalapit. The tempter came to him, siya ang lumapit.
Amen. Yan. Kaya, kung ang Panginoon at tukso, lalo pa kaya tayo. Amen. May lang mga anak ng Diyos. Kaya anong sabi ng manunukso, ng Diablo? Ang sabi sa kanya, sinabi niya sa Panginoon, kung ikaw ay anak ng Diyos, the Son of God. Amen. Anong sabi dyan? If thou be the Son of God. Amen. Ganon kaagad, ang Diablo. Lagi yan nagtatanong. If the Son of God. The word if kasi is conditional. No? Doubt. He put doubt in our mind. If. Di ba lagi tayo? Oo. If. Kung may pera, sisimba ako. Kung wala, hindi sisimba. If. Naging tayong alanganin. Amen. Bihira tayo nagsusure. Kung masolve ang problema ko, hindi ganon. Masolve yan kasama ng Diyos. Amen. Ang sabi nga dyan verse 2, if thou be the Son of God, command these stones be made bread. Amen. Sipin mo ang Diablo, utusan ka. Ang Diablo, utusan ka, kapatid. Kaya huwag tayong papayag na utusan tayo ng Diablo. Amen. Utusan natin ang Diablo na siya ang lumayo. Amen. Ang sabi niya, ibiruin mo yan, utusan niya ang Diyos, ang Panginoon, na gawin ang bato na pandesal. Amen? No? Gawin mo yan pandesal kung totoo kang Diyos. Amen. Anong ginawa ng Panginoon? Ginawa kaya ang bato? Pwede gawin ng Diyos yan. Pero hindi pinatulan ng Diyos ang Diablo. Ganon tayo mga Kristiyano. Huwag nating patulan ang Diablo. Amen. Inisin natin ang Diablo. Amen. Ano sabi ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, nasusulat na. Amen. But he answered. Amen. But he answered. Ngunit, sinagot niya ang Diablo. Sinagot niya ba yan ng tinapay? Hindi. Sinagot niya ng salita ng Diyos. Kaya malaga ang salita ng Diyos sa araw-araw nating mga buhay. Oo. Kasi kailangan nating araw-araw. Kasi may temptation araw-araw sa ating buhay. At ang sagot ng Panginoon, it is written. Amen. Pag may temptation na darating sa buhay natin, ano ang sagot natin? It is written. I have written the Word of God. I have written Word. Ano yung written Word? That is the Word of God. Amen. Nakasulat na. Ito na ang hawak natin. Nakasulat na. Nandito na. Written na. Dito na ang lahat ng sagot ng lahat ng ating pangailangan pwedeng kayang sagutin ng salita ng Diyos. All your question in your life today, God, the Word of God will answer all your question. If the Son of God, may karapatan ng Diablo na questionin ang Diyos. Ikaw ba? Totoong anak ng Diyos? Mga kapatid. Kaya if you have question in your life, daily walk in your life, question, the Word of God will answer all that question. All question in your life, check your Word of God. Amen. Kaya nga mayroong mga kapatid, Pastor, mayroon akong tanong. Pwede ba akong magtanong? Kapatid, pag may tanong ka, dito na. Check the Word of God. Ask the Word of God to your question, and the Word of God will answer all your question, because all that question in your life, the Word of God have power to answer all your question in life. Amen? Kasi punong-puno tayo ng mga tanong. Kaya hindi tayo makaproceed. Hindi tayo makaproceed sa ating buhay Kristiyano. Yung ating mga lakad ay tabingi at hindi tayo makadiretso ng lakad kasi marami tayong tanong. Katulad ng Diablo, if the Son of God,
Amen. Pero sabi ng Panginoon, it is written. I have written the Word of God. Amen. Kaya malaga ang salita ng Diyos. This is the Word of God for our daily walk of life. This is the answer of our daily walk. In all aspect of your life, the Word of God has capacity to answer. Amen. In every area of your life. Amen. In your business, check your Word of God. In your family, check the Word of God. In your finances, check the Word of God. In your health, check the Word of God. Lahat ng aspect sa buhay natin. Ang mga eskwelahan ngayon nagsara. Pero ang church hindi nagsara. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Panginoon, nakasulat na, Diablo, it is written, ang tinutukoy niya ng Panginoong Jesucristo na nakasulat, the written Word, the Holy Bible is in your hand today. Kaya huwag kang mawala ng Biblia. Praise God. Yung ating isang kapatid na nakasama natin sa live stream. For how many Sundays lang yan nakasama natin sa live stream. Yung nanonood si Sister Goldie, nanonood siya ngayon kasama natin. Naghahanap siya ng Biblia na English. Kasi ang mabibili niya na Bible, German. Mahirap intindihin. Amen. Ay kung King James nga, mahirap intindihin. German pa kaya. Amen. Kaya naghahanap siya ng English Bible. Praise God, you have English Bible. Today, the King James Bible. It was translated from Hebrew to English, from Greek to English, and English Bible is in your hand today. What a blessing. May Biblia ka, kapatid. Amen. You are the wealthiest man. I think si Abraham Lincoln na nagsabi, if you have the Bible in your hand, you are the wealthiest man in this world. Amen? If you understand the Word of God, amen, you are wealthiest man in this world. Paano mo masabi na ikaw ay mahirap? May Biblia ka. Dito po ang sekreto sa Biblia. How to become rich, nandyan din. Bagamat hindi naman in-encourage ng Panginoon na maging mayaman ka dito sa lupa. Amen. Ang gusto ng Panginoon, mamuhay ka kay Kristo. Kahit mahirap ka, basta may Kristo ka. Ikaw ay itsurang mayaman, buhay mayaman, pag kay Kristo ka. Amen. Kahit wala kang bahay, wala kang kotse, pero tingin mo ikaw ang pinakamayaman sa mundong ito. Amen. Kasi talo mo pa ang mayaman. Kasi ang mayaman, hindi makatulog, ay ikaw, nakasandal lang, tulog na. Amen. Sila maraming pera, milyonaryo, hindi makatulog kung ano-anong mga binibiling mga sleeping pills, ay ikaw. Amen. Oo. Inaapak-apakan ka na, hindi ka pagigising. Hinihila ka na, hindi pa kagising. Amen. Yung iba, nahirapan matulog. Amen. Yung iba naman, nahirapan gumising. Ang blessing, gumising ka. Amen. Mahirap matulog, pero ang mahirap, kung mahirap ka gumising, at hindi ka na magising, at dire-diretso na. Yan ang mahirap, kapatid. Kaya mga kapatid, sabi rito, nakasulat na, the Word of God. The very Word of God. But every Word of God. Kaya mahalaga ang bawat salita, sabi na, every Word of God that proceeded out from the mouth of God. Amen. Ano ang nakasulat diyan? Sabi ng Biblia, a man shall not live by bread alone. He quote the Word of God. Jesus quote the Word of God. Napakalaga yung ating mga minimemorize, mga life verse na salita ng Diyos. Napakalaga niyan, kapatid. Pwede natin i-quote yan. And Jesus quote the Word of God. A man shall not live by bread alone. Binato siya ng hindi tinapay ang binato ng Panginoon kay Satanas. Ang binato niya kay Satanas ay ang salita ng Diyos. Satanas, ang tao, hindi nabubuhay sa tinapay lamang.
kundi sa salita ng Diyos na bubuhay ang tao, kapatid. Without the Word of God, we cannot exist in this world. We cannot live in this world because our life is totally dependent upon God. Amen. Kaya every word, underline ninyo yan sa inyong Biblia. Bilugan ninyo. Every word. It means every word of God. Kahit kama yan, tuldok, mahalaga yan. Ibig sabihin, ang kama, may dugtong. Amen. No? Every command, may pangako ang Diyos. Amen. Kaya importante. Kaya don't be selective in the Word of God. Amen. Read every Word of God. Amen. Don't be selective. Kaya iba sa atin, tinutupi ng Malakay chapter 3, verse 9. Amen. Inaalis na. Amen. Don't be selective. All the word that is written in the book. Amen. That proceeded out from the mouth. The mouth of God. This book is out from the mouth of God. Amen. Ay yung mouth lang nga ni Presidente, may kasama pang mura, pero naniniwala ka. Amen. Sa mga politician, naniwala ka. Amen. Na pag ako ang nanalo, itatayo ko ito, bibigyan ko kayo ng tulay. Pagawa ko kayo ng tulay. Kung wala kayong tulay, igawa ko kayo ng ilog. Amen. Ganon. Kaya yung mga tulay, may mga tulay na walang ilog. Amen. Kasi nangako ang mga politician. Amen. Oh. Ay, naniniwala po tayo diyan sa mga politician. Amen. Na nangangako at ang sabi nila, ay tama na ang akong mangako. Sobra na kayo. Nangako na ako, tuparin ko pa. Ano ba kayo? Hello. Amen. Oo. Naniwala tayo sa mga DOH, sa mga doktor. Amen. Na may nagsasabi na totoo, may nagsasabi na hindi. Amen. Naniwala tayo sa mga reporter. Amen. Oo. May mga totoo, mas maraming hindi totoo. Pero naniwala tayo dyan. Mas naniwala tayo doon, mga kapatid, sa salita ng Diyos, proceeded out from the mouth of God. Mouth of God. Think about from the mouth of God. Amen. Ikaw naniwala nga tayo sa politiko, mas lalo tayong maniwala sa salita ng Diyos. Oo. Ito ang salita ng Diyos. Hindi ito magsinungaling sa atin. Ito ay galing mismo sa bibig ng Panginoon. Kaya ito ay pure words of God. The pure words of God. Amen. Dalisay. Walang dagdag, walang kulang. Amen. Kaya nga sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 2, a newborn babe's desire a sincere milk. Anong word na sincere? Meaning ng English niyan, pure. The word sincere means pure, genuine. Yan ang meaning ng sincere. Amen. Sincere. Pure, dalisay, walang dagdag, walang bawas ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng pure word of God. Sincere milk. Pure word of God. Kaya mga kapatid, kaya ang ating mga napakinggan dito, every Sunday, every worship service, is pure word of God. Fresh. Laging fresh ang salita ng Diyos. Amen. Fresh. Sipin mo yan. Mainit ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sincere milk. Bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Kailangan natin i-desire, sabi ni Peter, desire the sincere milk. Gustuhin mo man. Kailangan gustuhin mo yan, ang salita ng Diyos. Kailangan or na desire means hungry. Hungry. The newborn babes. Desire. Nagugutom. Nauuhaw ng tunay na salita ng Diyos, ng milk, para siya ay lumago.
Amen. So makita natin, the Word of God is for our daily walk. Paano? The Word of God, number 1, is the source of our spiritual food. Spiritual food. Amen? The source of daily. No? We need daily Word for our daily walk because that is, the Word of God is our spiritual food. Pagkain ito ng ating kaluluwa. Kaya nga ang prayer natin, kapatid, sa Matthew chapter 6 verse 7, give us this day our daily bread, because daily bread we need in our daily walk in life. Amen. Kaya mayroon tayong programa, daily walk. Amen. Kasi kailangan natin ng daily bread for our daily walk in life. Because it is our source of our spiritual food. Spiritual food. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Kaya dito po sa ating binasa sa Matthew chapter 4, nagugutom ang Panginoon, dinala niya sa wilderness ng banal na Espiritu. Ano ba ang wilderness? Wilderness speaks of nothing. Wilderness means nothing. Kasi sa wilderness, wala kang makitang kahoy, wala kang makitang bunga. Ilang. Kaya ibig sabihin ng wilderness, wala. Nothing. Wala kang makitang prutas, wala kang makitang kahoy, wala kang makitang tubig sa wilderness. Amen? Kaya, mga patid, wala. And Satan tempt Jesus. Amen? Take note, Satan tempt Jesus in wilderness. Amen. Ano ang ibig sabihin ng wilderness? Nothing. Wala. Ganyan ang gawin ni Satanas sa ating kapatid. Sa panahon na ikaw wala, doon magwawala si Satanas sa iyo. Sa panahon na ikaw ay walang-wala, diyan papasok si Satanas. Ay kung wala kang salita ng Diyos, magwawala ka, kapatid. Amen. Kasi papasok ang dyablo sa buhay natin pag ikaw ay naka-experience ng wilderness sa buhay mo. You have experienced nothing. Parang wala kang malapitan, wala kang mautangan, wala kang madiskartihan. Saan? Diyan papasok si Satanas. In your wilderness, in your life. If you experience wilderness in your life, walang-wala ka, naku po. Mag-iisip ka, mag-iiba ang isip mo, kapatid. Pag wala kang pera, wala kang bread, naku po. Kung totoo kang Kristiyano, bakit? Wala kang bread. Yan po. Ay sila, hindi Kristiyano, hindi nagsisimba, maraming bread. Ikaw, Kristiyano, wala kang bread. Bakit? Makita natin, if the Son of God, kung Kristiyano ka, bakit ka walang bread? Ay kung may salita ng Diyos ka, ay Satanas! Kahit wala akong pera, may Diyos ako na may-ari ng pera. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Ako walang pera, pero ang Diyos may pera. I have my God, but my God shall supply. Sabi ng Philippians 4:19. Amen. But my God, I have my God to supply. Na ako, sa panahon na ako'y walang-wala, I have my God. Satanas. Mayroon akong salita ng Diyos, mayroon akong Diyos. Nandito nakasulat na kaya niyang ibigay ang lahat ng aking pangailangan according to His riches and glory. He is a rich God. Amen.
Yan po papasok ang diablo pag walang-wala ka. Papasok sa isip natin ang mga negatibong bagay. 'Di ba ang wala, negative yan. Kasi ang positive, mayroon. Kaya mamili ka, mayroon o wala. Ba lagi nating marinig, ay wala. Ay wala ako laging, ganun. No, nag-iisip tayo. Ang yan ang isip ni Satanas. Laging wala. Amen? Negative. Amen. Kaya pag negative ang isip mo, wala. Ay wala akong bread ngayon. Ako, Sunday pa naman. Hindi na kaya ako magsisimba. Yan. Yung hindi, negative na naman. Amen. Ang positibo, magsisimba ako kahit wala akong pera. Magsisimba ako, Satanas. Kasi, pupuntahan ka ni Satanas. Hoy, gigising ka na ng tanghali. Kasi wala ka namang pamasahe, wala ka namang pera, wala ka pambayad sa tricycle. Huwag ka na magsimba. Amen? Oo nga, Satanas. I-justify mo pa. Pumayag ka kay Satanas. Huwag kang pumayag kay Satanas, kapatid. Matutuwa si Satanas. Amen? Pero mga kapatid, pag ikaw ay positibo, gagawa ka ng paraan, kapatid. Amen? Gagawa ka ng paraan. Oo. Ay, pastor, marami kami. May mga baby pa. Paano yan? Maglalakad kami. Aba. Kapatid, gagawa ang paraan, ang Diyos. Amen. Ay kung nakarating ka nga sa mall, dinala mo, lahat kayo pumunta. Nakarating kayo doon. Ay, sa Diyos pa kaya, hindi kayo makarating, kapatid. Amen. Hindi kaya kaya ng Diyos gawa ng paraan na makarating ka sa simbahan. Amen. Kasi lagi ang isip natin, wala. Hindi ko kaya magbigay ng tithes. Kasi ang tinatanggap ko, 100,000. Ama, malaki ang 10,000. Oo. Ipag-pray mo na lang, Lord, ibalik mo ako sa 10,000 para 1,000 lang aking tithes. Kasi, nag-pray ka, bibigyan ka Panginoon ng malaking salary, Lord, bigyan mo ko ng 100,000. Ay, ang tithes, 10,000. Naku, nainaw ka na. Na problema ka na. Amen. Nung 10,000, okay lang sa'yo. 1,000. Oo, madali lang. Ay, naging 100,000 na. Ay, lalo na 1 million tinanggap mo. 100,000 ako po. Lalong nabibigatan ka. Yan, sabi ni Satanas, yan. Kulang pa sa'yo yan. Ha? Kulang pa sa'yo yan sa pangailangan mo. Oo. Kaya, bilangin mo ang expenses mo. Oo, yan. Kulang pa sa'yo yan. Nung binilang, naku po. Hindi nakapag-tithes, 20 pesos ang natira. Sorry, Panginoon, 20 pesos lamang natira. Mali ang diskarte, kapatid. Ang natira, barya na lang. Amen? Kaya mga kapatid, ay sabi ng diablo, magbigay ka pa. Ay wala ka na nga. Magbigay ka pa sa building project. Ay ikaw nga, wala pang bahay. At saka ka lang magbigay pag nakabili ka na ng bahay. Huwag ka muna magbigay dyan, sabi ng diablo. Huwag ka muna magbigay sa building project. Unahin mo muna ang bahay mo. Ayon, hindi nakapagbigay ng building project. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakatayo ng bahay. Amen? Ganon ang diablo, kapatid. Pag ikaw ay wala, naku po, magke-question siya. Amen? Magke-question siya. Bakit ka magbibigay ng first fruit? Ay kulang pa sa'yo ang 100,000. Kulang pa yan ang pera mo. 50,000, 70,000. Kulang pa yan. Kahit anong ibigay, kulang. Amen. Mag-iisip ka. Amen. Mag-iisip ka, sabi ng diablo. Mag-iisip ka bago mo ibigay yan. Pag-iisipan mo ng maigi. Negative ang ipasok ng diablo dyan sa ating kapatid. Huwag mong ibigay yan. Sayang ang 100,000, 70,000. Aba, pag ibili mo yan ng bagong modelo ng cellphone ngayon, naku po, mag-i-enjoy ka sa cellphone. Kung ibigay mo yan, mag-enjoy ka? Naku, wala.
Oh, yan sabi ng Diablo. Gagamitin ng Diablo yan, kapatid. Amen? Negative ang ipasok ng Diablo sa ating isip, kapatid. Oo. At marinig mo yan lagi. Pag pinasukan ni Satanas ang ating isipan, you are in the wilderness. Walang-wala ka. Negatibo lagi ang ibibigay ng Diablo sa iyo. Kaya anong lagi marinig mo sa mga kapatid? Ay, wala ako ngayon, pastor. Lang wala. Yan, laging wala. Yan. Yan ang ipapasok ng Diablo. Kung hindi wala, kulang. That's the word of Satan. Wala. Laging wala. Amen? Laging kulang. Kulang pa ito. Ganon lagi ang isip natin. Laging kulang. Kahit anong ibigay, hindi tayo nagpapasalamat, kundi laging kulang. Naku, kulang pa ito. Binibilang kasi natin lahat. Hindi natin binibilang kung ano ang mga ibibigay pa ng Diyos na milagro sa ating buhay. Amen. Kasi doon tayo nakatingin. Ano ang sagot dyan? We have the Word of God. Amen. A man shall not live by bread alone, but by the Word of God that proceeded out from the mouth of God. We have the Word of God. Amen. Open the Word of God and know the blessing from God. Buksan mo ang Biblia at alamin kung saan ang pagpapala ng Diyos. Dito mo matagpuan ang pagpapala ng Diyos. Sa Word of God ay bakit ka mag-iisip? Bakit ka magdududa sa Diyos? Bakit ka mag-alala ng mga pangailangan mo? You have the Word of God. We have God in heaven. Amen. Ganon si Satanas. Ang isip ni Satanas, bread, physical. Ang isip ng Diyos, bread, spiritual. Amen. Ganon. Kaya mahalaga kay Satanas ang pera, ang bread, kaysa spiritual bread. Spiritual food. Mas mahalaga sa kanya ang physical food kaysa spiritual food. Kasi ang si Satanas, ang ilalagay sa iyo, material. Tinuturuan ka maging material. Materialistic. Makita niyo sa Matthew chapter 4 verse 8, nandyan. Maging materialistic tayo. Gusto ng Diablo. Again, the devil took him up into the exceeding high mountain and showed him all the kingdom of the world and glory of them, and said unto him, all these things I will give thee, if thou fall down and worship me. Yan, ibigay ko lahat yan, ng mga material, mga bagay. Bibigyan kita ng 100,000 every Sunday. Yan, sibukan mo, kung makapasok ka pa sa simbahan ng Baptist, may 100,000 a day ka sa Sunday. I-operan ka ni Satanas. Anong i-operan ni Satanas? All these things I give it to you. Ibigay ko ang lahat. Si Satanas ay giver, kapatid. Kaya niyang ibigay ang lahat. All these things will I give thee. All. Tayo, hindi natin kaya may bigay ng lahat. Mag-iisip tayo pag ibigay natin ng lahat. Amen. Yan ang totoo. Pag ibigay mo ang lahat, mag-isip ka. Pero si Satanas, hindi nag-iisip, ibigay ang lahat. Niya, all these things will I give thee. All. Tayo, kapiraso lang, tais lang, press fruit lang. Nag-iisip pa tayo. Si Satanas, kaya niya ibigay ang lahat para mag-worship ka lang sa kanya. Hadlangan kanya mag-worship. Kaya kanyang operan, bayaran para hindi ka mag-worship. Para ano? Pag hindi ka mag-worship, manghina ka. Wala kang salita ng Diyos. At dyan, titirahin ka ulit ni Satanas. Amen. Yan po ang nais ng Diablo. Maging materialistic tayo. I-offer ka niya ng mga material na mga bagay.
Kaya ang Panginoon, concern siya sa spiritual na mga bagay. Kaya nga sabi niya, unahin mo ang mga spiritual na mga bagay at kasunod na lamang ang mga material. Anong sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. First thing, spiritual and material, physical and riches will follow. All these things shall be added unto you. Unahin mo. Amen. Katulad ko sinabi ko kanina, when Solomon asked wisdom, he seek first wisdom from God, and he added riches. Amen. Riches. Sipin mo yan. Solomon, hiningi niya ang una, spiritual. Lord, bigyan mo ko ng spiritual. Bigyan mo ko ng wisdom. Anong wisdom? The Word of God. Give me the Word of God. And what happened? Gold and silver followed. Kaya nga si Solomon, the richest man during his time. Bakit? Inunan niya ang Diyos. He seek first the wisdom from God. And that is the Word of God. He seek first the Word of God. And the Word of God, riches, wealth, follow. Ang baliktad kasi sa atin, ang inuna natin, lagi riches. Lagi tayo naghabol ng riches. Ang spiritual, sunod na lamang. Secondary, wrong principle in life. Hindi ka makaranas ng added. Ano ang maranasan natin pag inuli natin ang Diyos? Laging minus, laging bawas, laging kulang. Minus eh. Amen. Laging nawawalan. Bakit? Huli, mali ang prinsipyo. Huli natin ang salita ng Diyos. Pag inuna mo ang salita ng Diyos, bigyan mo ng importansya ang salita ng Diyos. Naku po. Riches will follow. Ang riches ang maghahabol sa iyo. Hindi ikaw maghahabol ng riches. Kaya hinihingal ka, kapatid. Hinihingal ka. Naku, 13 naman to, katapusan naman to. Si Judith na nandiyan ang kuryente. Yung tubig, yung internet. Naku, nagsabay-sabay kayo. Ano ba kayo? Nagsabay-sabay kayo. Iba nang yung imong utak mo. Unahin mo ang Diyos. Amen. Si Satanas gusto niya, unahin ang katawang ito. Unahin mo ang pagkain. Unahin mo ang material ng mga bagay. Unahin mo yan ang kanin. Unahin mo ang bigas, ulam, beefsteak, litson, at chicharon, bulaklak. Ubusin mo lahat. Lahat ng mga anti-cancer at mag-antay-antay ka. Yan ang unahin mo. Anti-cancer yan. Mag-antay-antay ka. Amen. Kaya mga kapatid, no? Kaya pag wala ka, mag-alala ka. Amen? Mag-alala ka. Yan, mag-alala ka na. Wala ka na. Diyan papasok si Satanas. Pag wala ka, you experience wilderness in your life. Pag wala na, you are in wilderness, Jesus in wilderness, and the devil tempt Jesus. Amen? Aba, pag walang-wala na yung lata mo, amen. Pag sinipa mo, hindi na lumalaban. Wawapagsak na. Maingay na ang lata. Wala nang bigas yan. Yan. Sabi ni Sarah, yan, simba-simba mo kasi. Tingnan mo. Ay kung hindi ka nagsimba, puno ang lata na yan. Amen. Puno ang pitaka mo. Ganun, kapatid. Si Satan, gusto niya lagi ang material. Amen. Kaya kapatid, no? Kaya pag pumunta ka sa grocery, sa palengke, pupunta ka sa palengke. Kasi wala na. Amen. Kaya kahit wala kang pera, punta ka. Mag-iisip ka, paano ka makadiskarte muli. Mag-iisip ka. Kasi kailangan mo ng pangailangan mo, physical at material. Kailangan mo. Mag-iisip ka, di ba? Mag-iisip ka. Pag kailangan ng mga ganyan, pag wala nang laman ang ganyan, mag-iisip ka na. Mag-iisip ka na mangutang kung saan. Kasi kailangan. Kasi ayaw mo. Bakit? Ayaw mong magutom. Ayaw mong magutom ang pamilya mo. Kaya punta ka sa palengke.
Kahit sakay ka sa tricycle, magbayad ka, punta ka sa palengke. Hindi ka sinundo ng palengke, pero nandoon ka. Amen. Sa grocery, wala namang sakyan ng grocery. Sa department store, sa SM, nakarating ka. Wala naman silang pangsundo. Sa trabaho, nakarating ka kasi kailangan mo ng bread. Ganon sa spiritual, kapatid. Ang pagkain natin sa ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Amen. Kaya dapat every Sunday, matagpuan ka sa simbahan. Kahit walang sundo, punta ka sa simbahan. Amen. Kahit wala ka, may paraan ng Diyos, makarating ka sa simbahan. Para hindi ka absent, kapatid. Kasi kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen. Kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Ayan. Kaya yun, kailangan mo, hindi ka absent. No? Kaya nga sa ating sa mga kapatiran na hindi na nakasimba, matagal na hindi nakasimba. Oo. Okay naman yan, mga kapatid, kung ikaw ay nagla-livestream. Amen. Pero mas maganda kung nandito ka face to face. Amen. Salamat, binigyan tayo ulit ng isang lugar. Pinagpipray pa natin na mabigyan pa rin tayo. Amen. Yan. Okay lang yan ang live stream kung sa ibang bansa ka, sa ibang probinsya ka, mag-live stream ka. Ay, diyan ka lang sa kabilang kalye, mag-live stream ka pa. Amen. Amen. Kaya yung patid, kaya kailangan pumunta ka sa simbahan. Iba ang pagkain dito mismo. Amen. Iba. Iba. Kasi dito, may Word of God. Matatalsikan ka ng Word of God. Pero wala yan, negative yan. Wala yan, amen. Kaya bakit tayo hindi nakaramdam ng gutom? Bano kaya? Ang Panginoon nakaramdam ng gutom physical. Oo. Bakit hindi tayo nakaramdam ng gutom spiritual? Ano kayang dahilan? Maybe, ito yan. Busog ka ng material na mga bagay. Amen. Busog ka ng TV. Busog ka sa television. Buong linggo. Busog ka sa Facebook. Lagi ka pa sa mall. Yung Facebook. Amen. Alam mo ang Facebook? Ang logo niya, naka-F na ganyan. No? Kaya nga lagi ka nakayuko. Yan nga sa'yo. Facebook yan. F. Yan ang letter F. Kita niyo yung Facebook, F. Oo. Nakayuko ka, nakasingin sa cellphone. Lagi. Yan, no? Yan. Yan ba? Yan. Facebook. Yan ang logo. Lagi kang nakatingin. Yan, no? Nauubos ang oras mo sa kakatingin sa cellphone. Yan, no? Kaya hindi ka na nagugutom ng salita ng Diyos. Amen. Kasi hindi naman salita ng Diyos ang pinapanood mo sa Facebook. Amen. Kailangan Holy Book. Ubusin mo ang oras mo sa Holy Book, hindi ka lugi. Pero kung ubusin mo ang oras mo sa Facebook, lugi ka, kapatid. Amen. Busog ka, material. Gutom ka, spiritual. Ano mangyari sa ating kapatid? Madali kang mangina. Pag mangina ka, papasokin ka ni Satanas, yan, mahina ka na. Madali ka na. Tingnan mo, pag wala ka ng salita ng Diyos, at busog ka ng kamunduhan na ito, oo, puno ka na ng material na mga bagay. Naku po. Ano mangyari sa atin? Ha? Madali ka ma-discourage. Oo. Kunting bagay lang, discourage na. Madali ka mag-worry. Puro kaalala. Hindi pa dumating ang babayaran. Inaalala mo na, iniisip mo na, hindi ka na makatulog, hindi pa nakarating ang mga bills, iniisip mo na ang bills. At excited kang darating. Yan. Madali ka mangina. Madali ka pa magtampo. Ma-open ka pa sa preaching.
Bakit? Wala kang pagkain spiritual. Mahina ka spiritual. Mahina ang iyong kaluluwa at espiritu. Ano ang kailangan? Salita ng Diyos. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Kaya ng diablo, gusto niya ma-discourage ka para madali kang matempt ng diablo. Oo. Kaya ang blessing, lagi kang kumakain, dapat, ng salita ng Diyos. Lagi kang magbasa ng salita ng Diyos, kapatid. Oo. Kaya nga mayroon tayong programa, Daily Walk, every day. Amen. Mahirap. Alam ba ang ginagawa ni JB? Napakahirap niyan. Kasi hindi naman nagmamagic-magic yan. Aralin mo muna yan. Madaling araw ka na, magigising kasi mag-aaral ka pa bago may turo yan. Oh. It takes sacrifice to feed you daily with the Word of God. Kaya don't waste daily walk. Amen? Yan po ang magpalakas sa atin araw-araw. Sipin mo yan ang programa ng simbahan. Hindi lang Sunday ang salita ng Diyos. From Monday to Saturday, may Word of God ka, kapatid. Para ano? Para hindi ka manghina, kapatid, sa iyong buhay. Lakad mong Kristiyano, kapatid. Oh, ginagawa natin ang paraan kahit mahirap. Kahit wala na silang allowance dyan sa araw-araw nilang serbisyo. Pero ginagawa natin yan for the sake of the Word of God na mapakain natin ang bawat miyembro ng simbahan ito ng salita ng Diyos. Hindi lang po mga miyembro, marami po ang nakinabang kahit sa ibang bansa. Mga kapatid, they are blessed by the Word of God. Sipin mo yan, nakikinig sa Germany, sa USA, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Taiwan, nakikinig sila ng salita ng Diyos. Amen. Uhaw sila ng salita ng Diyos sa ibang bansa. Tapos hindi natin grab ang opportunity. Sinasayang natin ang daily walk, mga kapatid. Napakalaga. Ako araw-araw nakikinig dyan, kapatid. Ako mismo na may bless sa Word of God. Amen. Na maganda ng Word of God. Amen. Kaya kailangan natin ang daily Word for daily walk. Para ano? No. Kaya may programa tayo. Para hindi ka maging warrior. Amen? Oh. Kaya warrior tayo. Bakit? Kasi unahin natin ang mga labahin. Unahin natin labahin. Mga tagawain sa bahay. Unahin natin. Hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos. Ano mangyari? Pagod. Pagod ka na. Oh. Pagod ka na. Kasi nakababad ka sa mga material na mga bagay. Amen? Ang inuna mo, physical. Kaya napapagod ka, na-discourage ka, nangina ka. Yan. Papasokin ka ni Satanas. Kaya unahin natin ang Diyos. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. And material will follow. Amen? Sa mga anak natin, kapatid. Ha, mga anak natin, para natin. Huwag mong ibabad sa material na mga bagay ang mga anak natin. Huwag mong ibabad sa mga mall yan, sa mga department store. Maging materialistic yan pag malaki. Kasi nakikita yan ng mga tibing malaki. Makita yan ng refrigerator na malaki. Makita yan ng mamahaling laruan. Ine-expose mo sila sa material ng mga bagay. Pag lumaki sila, ano sila? Materialistic. Amen? Materialistic sila. Oo. Kaya yun, mga kapatid, teach our children to love the Word. To love the Lord. Love the Lord. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Love the Lord with all thine heart, with all thy soul, with all thine heart. Teach them diligently. Sabi ni Moses sa mga Israelite. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter, sinabi niya rin yan doon. Jesus quote in Matthew 22 verse 37. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might, kapatid. Sinabi niya, Matthew 22, verse 7. Think about the Word of God. From Old Testament, Jesus quote in New Testament to love the Word, to love the Lord and love His Word. Pag minahal mo ang Diyos at ang Kanyang masalita, kapatid, doon tayo makaranas ng blessing ng Panginoon. Una sa lahat, spiritual. Amen? No.
Kaya hindi natin patuloy ang point number 2. Baka mamaya lang point number 2. Point number 1 lang. We need spiritual food for our daily walk. Amen. Because this is the Bible, the Word of God, is our spiritual food. Amen. Every time you come to this church, you dine with the Word of God. You eat and you come empty, hungry with the Word of God, and you go home filled with the Word of God. Para ano? This Word of God. Pag mayroong si Satanas dumating na sa buhay natin, ang sagot natin, Satan, it is written. I have written the Word of God. Oh. Kaya hindi mo akong kayang i-discourage, ipahinain. Mayroon akong Word of God. I have written Word of God. You have written Word of God in your hand today. Yan po ang panangga natin kay Satanas. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. That's what we need today. Not physical need, but spiritual need, which is the Word of God. The Word of God is our spiritual food. Kaya salamat sa Panginoon, nakakain muli kami ng iyong masalita. Ito po ang panangga namin sa panahon ng temptation, panahon ng trials, panahon ng mga pagsubok, problema, troubles, temptation, trials in life. This is written, the Word of God. Habang tinutugtog at panyaya, if the Lord speak to you through this message, you can kneel down where you are. You can kneel down where you are and talk to God. Lord, busugin mo ako lagi ng inyong mga salita. Huwag lagi mawala sa akin ang salita ng Diyos. Huwag mawala sa aking pamilya ang inyong salita. Huwag mawala sa aking mga anak ang salita ninyo, Panginoon, dahil ito lamang ang kailangan namin. A man shall not live by bread alone. Hindi tayo nabubuhay sa material na mga bagay dito sa lupa, kundi ang nag-exist tayo rito because of God, because of His Word na ating narinig palagi. Just kneel down to God and thank the Lord. Lord, thank you. You gave us church that preach the Word of God in season, out of season. Praise God. I found a church who preach the Word of God without any reservation. He preached rebuke, He preached correction, instruction. Praise God. Mayroong simbahan na kami makinig ng salita ng Diyos. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, mga panat sa lahat, thank you God for a great message again, O God. Thank you, O God, you give us Bible, the written Word of God. Salamat po, Panginoon, na ito lamang ang inyong mga salita na aming pangahawakan sa araw-araw naming buhay in our daily walk of life. We need this Word of God, O God, the written Word of God. Salamat po, Panginoon,
na mayroong kaming salita na aming marinig. Salamat, mayroong kaming simbahan, mayroong pastor na nag-preach ng iyong mga salita without reservation. He preached the word in season, out of season, rebuke, reprove, and reproof, and instruction in righteousness. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming narinig, na ito po ang dahilan para magpatibay sa amin to fight the temptation, trials, troubles in life. O God, mayroon kaming salita ng Diyos na magpatibay sa amin para manatili kami habang kami nabubuhay dito sa lupang ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga anak ninyo lumapit, O God. Thank you, O God, whatever their needs na kanilang nilapit sa inyo, Panginoon. Continue to bless them, O God. Salamat po sa mga kapatiran namin na kasama namin sa live stream sa iba't ibang lugar. Pagpalain mo po ang mga salita, manatili sa kanilang mga puso, Panginoon, na lagi kaming makakain na mabusog ng inyong mga salita, Panginoon. At salamat po, Diyos. Dalangin ko ang mga preachers na inyong gamitin ay bigyan mo po sila ng wisdom sa pagbahagi ng inyong mga salita at katotohanan. Thank you, God. I bring back all the glory and honor to the name of God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen and amen. Thank you po. Salamat po, mga kapatid. I hope you learned something this morning. Okay, dadako na po tayo sa minamalagang muli ng pananambahan sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering and other commitment to the Lord. Tawagin na po natin ang ating usher. Okay, tayo po ay mag-pray para sa ating pagkakaloob. Dakila namin Diyos na makapangyarihan. At Panginoon, salamat po this morning, Panginoon, sa privilege, Panginoon, kung saan po ay makapagbigay ng Panginoon tithes and offering po. Salamat po, Panginoon, sa mensahe inilatag po this morning. Salamat po sa mensahero, Panginoon, na ginamit po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, sa mga nagbibigay. I-bless niyo po sila, Panginoon, lalo na sa life. And I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang iba, Panginoon, na magbibigay at ang mga kapatiran, Panginoon, ibuhos niyo po sa kanila ang mga blessings, Panginoon, na upang sila po, Panginoon, ay mag-mature po spiritually, lalong-lalo na, Panginoon, in terms sa pagbibigay. Salamat po sa simbahang ito, kung saan nagtuturo sa amin, Panginoon, ng tamang doktrina, lalo na sa pagbibigay, sa mga doctrine, Panginoon, na upang kami po ay lumago, O God. At salamat po sa salita na kung saan na nagagamit namin sa araw-araw naming buhay. Dalahin po, Lord God, kami po ay humihingi ng mga kapatawaran sa aming mga dagwang kasalanan. At Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kaligtasan na ibinigay po sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.